Kahapon po pinag-usapan natin yung ultimate source of love. Mahirap po magmahal kung wala tayong relasyon sa Diyos. Sabi, because God is love. Now, let's study po ano yung mga manifestation ng pagmamahal na to. Sino po dito yung madaling magmahal ng taong lovable? Alam nyo yon, mahirap magmahal kasi ng mga pasaway, yung mga kabag-anak tayong ganyan, makulit, nakakaubos ng pasensya, kaopisina, minsan sarili nating mga, alam mo yun, magulang o tayo mismo, mga anak. Okay, we love to love those lovable, pero hirap tayo sa mga unlovable. Pero sabi po sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Hindi po natin ito magagawa kung di natin naintindihan yung kahapon that God is love and God lives in us. Sabi kasi rito, humility and gentleness. Sabi, maging mapagpakumbaba at mahinahon. Hindi po ito yung mababantingin sa sarili, ay wala akong kwenta. Hindi po yon. Hindi yung ay insecure, hindi yung tahimik lang. Hindi po, ang ibig sabihin po ng humility, okay? Ang ibig sabihin ng pagiging mahinahon, ay understanding hindi ako ang sentro ng mundo. Yun po ibig sabihin lang nun. It simply means hindi umiikot sa akin ang mundo. Hindi dapat kayo maging sulot-suluran sa akin. Hindi ako pinakamagaling sa lahat sa inyo. Pag sinabi po natin meron tayong humility, it's just an understanding, okay, na kapwa mo tao to, at maaaring hindi pa siya ngayon ganun kadali matuto o hindi pa niya naintindihan ng mga galawan dito sa mundo. So ikay mapagpaubaya kumbaga. So sabi rin dito yung gentleness o pagiging mahinahon, ibig sabihin lang po ng strength under control. Para yung isang wild na horse na nakuha sa gubat and then natutong i-tame nung kanyang amo. Hindi ibig sabihin naging mahina siya nung naging tame siya. Hindi. Kung kailangan ng strength, ibibigay niya. Pero hindi kailangan lagi ipakita. So kung ikaw may mahinahon, hindi ka mahina, marunong ka lang pumili ng tamang response. Pag binash ka sa Facebook o YouTube, hindi ka basta sumasagot. Kasi mahinahon ka, ina-assess mo muna ang sitwasyon at hindi ikaw basta bumubuelta. Pangalawa, sabi po, patience. Ito po yung love that doesn't give up easily. Hindi mabilis uminta ulo, hindi mabilis mag-give up, hindi mabilis mag-cancel. Sa panahon ngayon na uso ang cancel culture. Mahabang pasensya sa mga taong hindi ka aya-aya. So meron po tayong understanding, matututo rin yan. Magmamahal din yan. Ang tanong lang, hanggang kailan ka ba magbibigay? Ang sagot sa Biblia, hanggat kaya mong magmahal. 70 times 7 nga raw magpatawad. Ano? So love doesn't quit when it gets tired. And lastly, bearing with one another. Ito po yung love that stays sa komunidad, sa pamilya, hindi yung na-offend ka, mag-out ka na sa GC nyo sa family. Sabi, bearing with one another in love. Hindi ka lang nagmahal kapag madali, nag-stay ka kahit mahirap. Yung mga OFW nating nakikinig ngayon, kahit homesick, pagod, hindi na-appreciate, patuloy ng titiis, patuloy nagpapadala ng pera sa pamilya, kasi alam nila, kaya natin to. Yun ang larawan ng biblical love. You overlook offense. Love is choosing to stay even when living is much easier. Kaya po, sa ending ko, pamilya, church family, kung anumang komunidad part ka, there will never be a perfect community. Pero magiging healthy yan kung may humility, kung may gentleness, kung may patience, at ang pag-ibig na marunong magtiis. Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal para sa isa't isa. Tayo manalangin. Panginoon, ito pong command ni Apostol Pablo ay hindi suggestion. Sabi niya, be humble. Kumbaga, this is a sense of being, not doing. Pagka naintindihan namin yung aming posture o relasyon sa iyo, kami mga anak mo, kaya namin ipamuhay ito. We cannot manufacture itong pagiging humble, patient, bearing with one another. This is something that is the fruit of being connected to you. Kaya Panginoon, as long as kami connected sa love mo, kaya namin ipamuhay ang mga kautusan na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.